Umabot na sa milyon-milyon ang pinsalang naging dulot ng bagyong Krising at habagat sa sektor ng agrikultura. Narito ang ulat ni Vel Custodio. Umabot na sa 53.7 million pesos ang agricultural damage ng bagyong Krising at hanging habagat sa mahigit 2,000 ektarya sa Mimaropa at Western Visayas batay sa inisyal na tala ng DA kahapon. Kaugnay nito, laging nakaabang ang Quick Response Fund ng DA, Survival and Recovery Loan Program at Philippine Crop Insurance Corporation para sa mga registered at insured farmers. Ating ini-encourage o ini-encourage ang ating mga fisher folk at saka ating mga farmers na magpatala muna sa RSPSA. Kung nakatala naman sila doon, pwede silang pumunta o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na provincial extension offices ng PCIC, regional offices, or meron kaming mga service desk. Pwede din po silang magpatulong sa mga municipal, yung LGU natin, DA-LGU, upang sa ganon ma-insure sila sa PCIC. Then, kung nakasiguro sila, ganito po yung tamang proseso. Meron po kami, mag-file po sila ng claim sa PCIC para matingnan ang kanilang mga pananim, ang kanilang mga livestock, o anumang agricultural investment na meron sila upang sa ganon alam namin at matasa ang damage ng kanilang mga investment na yon dahil sa nagdaang habagat o bagyo. Sa Mega Q-Mart, bahagyang may pagtaas ang presyo sa highland vegetables habang stable naman ang presyo sa lowland. May mga tumaas, kagaya ng carrots. Saan po ba nanggagaling yung carrots? Sa Baguio, stable na yung iba. Pero ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, bagamat dumaan ang bagyo at pananalasa ng hanging habagat, hindi dapat tumaas ang presyo ng gulay. Dahil nakapag-ani naman raw ang karamihan ng mga magsasaka o kaya naman ay magsisimula pa lang sila magtanim na pumasok ang bagyong Krising. Tanging sa pagbiyahe lang ng highland vegetables posibleng nahirapan ng traders pero naibiyahe naman ito sa mga pagsaka ng gulay. Sabi naman ng mga farmers, nakakarating sa mga pagsaka doon sa highland, yung sa lowland, wala namang problem. So, we are hoping na hindi siya maging excuse ng mga traders or ng mga deheros for an increase sa prices dahil nadadala naman ng ating mga farmers yung kanilang mga produce doon sa mga pinagkukuhanan ng mga traders. Sa katunayan, bahagyang bumaba pa nga ang presyo base sa price ng ilang gulay kagaya ng ampalaya na 90 to 160 pesos ngayon. Pero bago manalasa ang bagyo ay 100 pesos ang pinakamababang presyo nito. Ang kamatis din na 25 to 90 pesos ang presyo ngayon, pero 35 pesos ang pinakamababang presyo noong nakaraang linggo batay sa monitoring ng DA. Nananatili rin stable ang presyo ng lokal na bigas. Nasa 40 to 50 pesos kada kilo ang prevailing price ng local rice depende sa klase. Bukod dito, patuloy rin ang pag-release ng NFA ng rice stock para sa kadiwa. Patuloy rin ang paglalabas ng rice stocks ng National Food Authority sa mga LGU. Nilinaw din ng manager ng NFA Occidental Mindoro na hindi inabot ng baha ang NFA rice stocks. Kapaleta naman po siya, yung ibang warehouse namin, naka-2 o 3 paleta siya, yung alam namin ng mga vulnerable sa baha. So naglagay kami ng 2 o 3. Kaawa po ng Diyos hanggang sa isang paleta lang naman umabot yung tubig. Kaya safety pa rin po siya. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.